and the Messiah. Ano po? Paano kumilos ang banal na spirito sa buhay ni Jesus Christ? Ano po? So, bago po yan, review lang po tayo ng konti. Sabi natin, the Holy Spirit and the believer. Ano po? Week 1, Jesus promised to send the Holy Spirit. Week 2, the Holy Spirit arrived, no, and remained and on and in the believer. No po? Week 2, the new birth is brought about by the Holy Spirit, yung pagiging born again po natin. The Holy Spirit indwells the believer's spirit. No po? Siya po ay nanahan kasama ng ating espiritu. The Holy Spirit gives assurance of our salvation. Week 3, the Holy Spirit, by baptism in the Spirit, enables the believer to speak in unknown languages. 7, baptism with or in the Holy Spirit is a scriptural expression and experience. No po? Number 8, the Holy Spirit speaks to the believer. Number 9, the Holy Spirit teaches the believer and guides he or she into all truths. Week number 5, the Remedy Bible unpacks verse 13 to 15 in John chapter 16 beautifully. Number 11, the Holy Spirit imparts life. Ano po? The modern King James reveals to us that the word without the Spirit can kill. Week 6 po, number 13, the Holy Spirit strengthens the believer's inner being. Number 14, the Holy Spirit enables the believer to pray. Number 16, the Holy Spirit enables the believer to worship in spirit and in truth. Week 7, the Holy Spirit leads the believer. Number 17, the Holy Spirit enables the believer to put fleshly deeds to death. No po, paglalaban na natin yung mga yan. The Holy Spirit produces Christ-like character and fruit in the believer's life. No po. Yan po yung mga natapos po natin. Ang topic po natin ngayon is the Holy Spirit gives a calling to the believer for a special service. No po. Alam niyo po ba na ang Holy Spirit din ang nagtatalaga din sa atin, no po? Lalo na minsan may mga special service na binibigay ang Holy Spirit, no po? Babasahin po natin yan sa Acts chapter 13 verse 2 to 4. Ang sabi po dito, as they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said, no po, nangusap yung Holy Spirit sa kanila, no po, now separate to me Barnabas and Saul for the work to which I have called them, no po. Maliwanag po, no, na talagang nangungusap siya, no, habang nagpe-pray, no, nagpupuri, no, at nagfasting yung mga alaga during that time, nangusap po yung Holy Spirit, no. Then having fasted and prayed and laid hands on them, they sent them away. So being sent out by the Holy Spirit, they went down to Seleucia, and from there, they sailed to Cyprus. No po? Sa Tagalog po, ang sabi sa Filipino Standard Version, habang sila'y sumasamba sa Panginoon at nag-aayuno, sinabi sa kanila ng banal na spirito, ibukod nyo para sa akin, sina Bernabe at Saul. Tinatawag ko sila para sa isang gawain. Pagkatapos niyang mag-ayuno at manalangin, ipatong nila ang kanilang mga kamay sa dalawa at sila'y pinahayo. Dahil sila'y sinugo ng banal na spirito, pumunta ang dalawa sa Seleucia at buhat dooy naglayag patungo ng Cyprus. Na po. Nasubukan niyo na po ba yan na kayo po ay sinugo ng Holy Spirit? Na po. Parang kila Brother Cesar din kanina, ano po, na talagang binigyan sila ng pagkakataon para to pray, no, to minister for that person, so ano po. At imagine nyo po, no, habang nagpipray yung congregation, ano po, sama-samang sa kanilang sa kanilang mga sarili, no, sabay-sabay na nangusap ang Holy Spirit at sinabi sa kanila na ibukod nyo, no, para sa akin sina Bernabe at Saul, no. Napaka po nun, no. Nakakapangilabot, no po, napaka-amazing na maranasan yung ganoong pahayag, no, ng banal na spirito na sinasabi niya na ibukod niyo tong dalawang ito para sa gawaing itinalaga ko para sa kanila. Amen? Na po na talagang nangungusap po talaga siya, no, hindi lang sa believer, kung hindi sa buong congregation, pwede po siyang mangusap, no, ng talagang synchronized, no, talagang magkakaisa po, no, na maipapahayag niya sa lahat ng taong naroon habang sila ay nananalangin at nagfasting po sila, no po, siya po ay nangusap. Amen? Number 20 po, the Holy Spirit guides believers into their ministry. No po. Alam ko marami nakakaranas sa inyo ng ganito, mga kwento nila Sis Jen, nila Sis Riz, no po, nila Sis Pia, no po, tungkol po dito, no, sa naranasan po nila to, no. Sa Acts chapter 8:29, sabi po dito, but you shall receive power
sorry, mali po ito, no, na sa 29 po yan. Mali po itong ano na to. Mali po itong verse na nandito. Pero ito pong nasa Tagalog po is tama po, tama po to, no? Sinabi ng Espiritu kay Felipe, lumapit ka at makisakay sa karwaheng iyon, no po? Ito kasi po yung merong isang eunuch na nakasakay sa karwahe, no po? At nung nakita siya ni Felipe, no? At sabi ng Holy Spirit kay Felipe, lumapit ka at makisakay ka sa karwaheng iyon, no po? At ang nangyari, no po, nagbabasa yung eunuch, tapos sabi ni Felipe, baka gusto mong ipaliwanag, no, sa iyo, no? At siya po ay pinaakyat ng eunuch doon sa may sasakyan. Subukan nyo na po, no? Alam ko, narinig ko yung mga testimony dito na sinasabi sa inyo na naglalakad lang kayo, tapos biglang sinabi, tumigil ka, mag-share ka doon sa mga taong naroon or kausapin mo sila. Ano po, talaga pong maliwanag na maririnig po natin, no? Yung Holy Spirit. Minsan hindi natin kaya talagang gawin yun. Wala tayong lakas ng loob para gawin yun. Pero minsan maririnig mo na lang na yung Holy Spirit bumubulong po sa iyo, no? Na gawin mo to, no? Ang ibig sabihin nun, pag binulungan ka ng Holy Spirit, huwag kang mag-alala kasi siya rin ang bahala. Ano po? Siya rin nagbibigay ng boldness po sa iyo. Amen? Ang sabi din po dito, no, sa Acts chapter 16 verse 6 to 7, now when they had gone through Phrygia and the region of Galatia, they were forbidden by the Holy Spirit to preach the word in Asia. No, hinadlangan po sila. After they had come to Mysia, they tried to go into Bithynia, but the Spirit did not permit them. No, talagang pwede pong gawin yan, no? Pwede kayong sabihan o warningan ng Holy Spirit. Amen? Na naglalakbay sina Pablo sa lupain ng Phrygia at Galatia sapagkat pinagbawalan sila ng banal na espiritu na ipanangaral ang salita sa lalawigan ng Asya. Ano po, maliwanag po, no? Pagdating nila sa hangganan ng Mysia, tinangka nilang pumasok sa Bithynia, ngunit hindi sila pinahintulutan ng espiritu. No po? Talagang napakaliwanag po ng mga ganyang verse, no? Pinag-aralan nga namin, no, ito sa tinuro ko nung Sunday, na ang Holy Spirit po, no, ay siya talaga ay kasama natin na lumalakad dito sa mundong ito. No po? Siya rin ay naninirahan sa ating mga puso. Ang Holy Spirit, unseen, hindi siya nakikita ng mga mata, pero present po siya. Nandiyan po siya, no? Nakikita niya anong ginagawa mo, nababasa niya ang laman ng puso at isipan mo, kasama mo siya. Amen? No? Kaya wag po, baka minsan kasi hindi pa nagsisink in sa atin yun eh. Baka iniisip natin, Holy Spirit ito, maririnig mo minsan yung boses at bigla na lang siyang tusulpot. Hindi po, siya po ay laging kasama. Siya po ay laging kasama natin. Dahil nung tinanggap natin si Jesus Christ as Lord and Savior, siya po ay nanahan sa atin at sabi ni Kristo, at mananatili sa inyo. Ang ibig sabihin, siya ay lagi nating kasama. Di ba? Sabi ni Jesus, siya ay lagi nating kasama hanggang sa wakas ng panahon. Amen. Amen. No, kaya nandiyan po talaga siya. No, nandiyan po siya, kapiling po natin. At malalo mo siyang maririnig at lagi mo siyang kinakausap. Lalo mong maririnig yung mga instruction na ibibigay po niya sa iyo. Amen po ba? Alam niyo po minsan, bago ko talakayin to kasi dito maganda to, no? The Holy Spirit empowers the believer to witness. Yan, magandang topic po yan. Mas tatalakayin natin ng ano po yan, ng mas maigi, no? One time, ako po ay nagpipray, no? Ako ay nagpipray doon sa church habang kami ay nagpipraise and worship na po. Biglang sinabi sa akin ng Holy Spirit, na biglang pinaalala sa akin ng Holy Spirit, yung pinsan ko kasi, meron siyang asawa na merong sakit, no? Ito po ay bedridden for siguro 6 months na nang hindi nakakatayo at hindi na nakakahinga, no? So sa tulong lamang ng oxygen kaya po siya nakakahinga, no po. At tuwing tong oxygen ay malapit nang maubos, talagang kinakabahan na sila kasi nga baka mawalan na ng hininga at mamatay na. Bedridden for more than 6 months po yung tao na yan. One time habang ako ay nananalangin sa church, no, sinabi sa akin ng banal na spirito, maliwanag po na sinabi sa akin. Sabi niya, puntahan mo tong tao na to. Sabi niya, kasi tatanggap sila sa akin. Ganon po yung sabi ng Holy Spirit. Kaya ako naman inisip ko, pinapapunta ako doon ng Lord na ipag-pray ko to, no?
at tatanggapin. Inisip ko baka mamamatay na yung tao, no? Ang ano po, yung tao po na tong asawa ng pinsan ko, ito po talaga ay medyo may pagkasanggano talaga siya. Siya po ay labas-pasok sa kulungan, no po, nung kanyang kabataan, talagang ang katawan niya talagang maraming tattoo, talagang siga po 'yan, no? Pero yung time na yun nga, siya ay bedridden, no po. At nung time na yun, no, ay talaga pong ano, may Bible study kasi kami doon sa lugar din na yan, nagli-lead kami ng Bible study. At sinabi ko doon sa asawa ko na pagkatapos ng Bible study, puntahan natin si Kuya Dick, sabi kong ganun. Kasi sinabi sa akin ng Holy Spirit na puntahan natin pag-pray siya. Alam niyo po, pinag-pray namin siya nung nando doon. At hindi ko na tinanong kung ano ang gagawin ng Holy Spirit, no, ng ating Panginoong Hesus sa kanya, no. Subalit pinag-pray po talaga siya. Nung pinag-pray ko siya, nung nilapitan ko pa lang siya, ano na po siya, umiiyak siya. At sabi ko sa kanya, ipagpipray ka namin. Sabi ko sa kanyang ganun. Tapos sabi kong ganun, naniniwala ka ba na kaya kang pagalingin ng ating Panginoong Jesus? Yun ang sabi ko sa kanya. Tapos umiiyak na siya. Tapos hinawakan niya yung kamay ko, so umiiyak na siya. Sabi niya, oo, naniniwala ako. At noon, pinagpray po namin siya. Habang pinagpray namin siya, parang wala naman pong nangyari. Walang extra magical po na nangyari. Basta pinagpray po namin siya. And then pinatanggap po namin siya, pati po yung asawa niya o yung pinsan ko na naroon na pinagpray po namin. So po, alam niyo po ba, after ng ilang days lang, siguro mga 1 or 3 days, ganyan, 1 to 3 days, no? Kasi yung isang bayaw niya, kasama namin sa work, doon po. At sinabi sa akin, no po, sabing ganun, alam mo ba, sabi niya sa akin na John kasi ang palayo ko. Alam mo ba John, sabi niya ganun na si Kuya Dick, yung pinagpray niyo, sabi niya, alam mo ba na nakakatayo na siya? Na siya ay magaling na, no? Ang katunayan, nakakapaghugas na nga siya ng plato. Amen, no po? And then after nun, after 1 week na pong bumalik kami doon para mag-Bible study, ulit nag-attend po siya ng Bible study. At alam niyo po, nakakalakad na po siya, no? Medyo malayo-layo din yung pinuntahan niya, siguro mga 300 meters buhat doon sa bahay nila, doon sa pinagaganapan namin ng Bible study. At siya po talaga ay nakakatayo na. At ang sabi niya sa akin, salamat John kasi pinagaling mo ko. Sabi ko, hindi ako ang nagpagaling sa iyo, si Jesus ang nagpagaling sa iyo. Alam niyo po 'yun, na yung tayo mismo na pwedeng gamitin, no, ng Holy Spirit, no, ni Lord, no po, na mag-witness at mabigyan tayo ng kapangyarihan, no, ng pagpapagaling during that time. Na wala ako noon, hindi ko alam na merong gano'n, no, at sigurado akong hindi ako 'yun. But during that time, ako ay sinabihan ng Holy Spirit na magpunta dun sa lugar na yon at ipag-pray siya. Akala ko nga mamamatay na, pero yung pala pagagalingin ng Holy Spirit. Alam niyo po, matagal na po nangyari yan. Siguro mga magte 10 years ago na. Pero hanggang ngayon naman po, ay buhay pa po siya at malakas, no? Amen? So, ganun, no? Ganun po talaga yung, yung empowering ng ginagawa ng Holy Spirit for us to witness. Doon na naman po, doon na naman sa lugar na yon na pinagba-Bible studyhan namin, ano po. At meron naman po doon yung pamangkin ko po, yung ang ano po doon yung asawa po niya, yung nanay po noon, yun po din yung anak po niya, yung pinagpray namin. Yung anak naman niya po ngayon, nanganak po yan, no po. Nung nanganak po yung anak niya, ang sabi po ng doktor, hindi ko rin po alam ito. Kaya lang, ang sabi sa akin nga nung kasamahan namin na nag-testimony during that time, kasi meron kaming Monday devotion every Monday doon sa kumpanya namin na pinaggagawa. Nag-testify po yung pinsan ko, no, na nagtatrabaho doon. Ang sabi niya po niya, umiiyak siya nung nag-testimony siya na nanganak daw po yung kanyang pamangkin. At ang sabi daw po ng doktor, umiiyak siya kasi sabi daw po ng doktor, wag na daw umasa na magtatagal yung bata kasi nasa ICU po yung bata at kinakapos na talaga ng hininga. Alam niyo po, during that time, again, nangusap po sa akin yung banal na spirito at sinabihan po ako na puntahan mo yung bata na yun, ipag-pray mo dun sa ospital. Alam niyo, hindi pa man natatapos yung namin, yung Bible study, sinabi ko na, yung asawa ko si Sis Mina, nasa bahay siya. Sabi ko, samahan mo ko, sabi ko, sinabi sa akin ng Holy Spirit na ipag-pray natin yung anak ni Naning. At sinabi na nasa ospital siya. Pinag-pray po namin, pinuntahan po namin. Nung nagpunta kami dun sa may ospital, na po, na hindi namin nakita yung bata dahil yung bata nandun na po sa ICU. Kasi nga sabi po ng doktor, hindi na daw magtatagal yung bata. Kaya nung pumunta kami doon, si Naning po, yung pamangkin namin, sinabi niya, umiiyak na po agad siya. Sabi niya na, yun nga sabi ng doktor nga na gano'n daw. Ang sabi ko naman sa kanya, huwag kang maniwala sa sinasabi ng doktor kasi hindi naman sila Diyos. Sabi ko, nandito kami para ipag-pray siya. Ang ginawa namin, dahil hindi namin nakita yung bata, hindi namin malapitan, sinama ko yung lola ng bata, kasi yung nanay hindi pa makatayo, nandun sa bed eh.
Pumunta kami doon sa harapan ng ICU, sa bintana lang, kahit di namin nakikita. Sabi ko, ilihans po natin yung kamay natin, no? At ipag-pray natin yung bata. Wala ring extra magical na nangyari. And we pray, hindi po matagal yung pag-pray namin, mga 1 or 2 minutes lang. Basta we lay our hands, no? We just follow, no, the Holy Spirit, kung ano yung sinabi ng Holy Spirit, at pinag-pray namin siya, ano po. At again, no po, hindi ito sa akin or kung kanino man, it is the power, no, of the Lord, no, to the Holy Spirit, no po. At after po niyang 1 o 2 araw lang ulit, ang sinabi sa akin na naman nung pinsan ko na kasamaan sa work, John, alam mo ba na yung bata ay nailabas na ng ICU? Nung naipag-pray natin siya, after 1 day, sumuka daw ng maraming dugo, no, mga itim na dugo daw. At lahat ng yun nailabas ng bata. Kaya daw po, hindi makahinga yung bata dahil parang na po siya nakalunok na ng maraming dugo dahil na overdue na po nakalunok ng maraming dugo daw, bumara lahat dito. Kaya sabi ng doktor, mama, alam niyo po ba na naisuka ng bata lahat ng dugo na yun? At gumaling po yung bata, no? At hanggang ngayon naman, bubuhay pa naman yung bata. Ang tawag nga nila miracle baby, ano po. Kaya alam niyo po, na tuwing doon sa lugar na yon, tuwing mayroong magkakasakit, talagang may sakit pa lang, o kung sino man ang may sakit, talagang tinatawag nila kami, iti-text pa lang sa akin, Kuya John, may sakit yung ganitong pamangkin ko o yung kakilala ko na ganito, baka pwedeng ipag-pray nyo. Sabi ko, hindi ako yan, tandaan nyo, hindi ako yan, it's the Lord, no? Hindi ako yan, ginagamit lang kami ng Lord para to pray. Pero, ang katotohanan, the Lord, no, can use us mightily, no? He can empower us to witness. Amen? Hindi ko po, ayun po lang po yung mga naranasan ko talaga na mga kakaiba, na something na hindi ko alam, na talagang it's a miracle, na talagang ginawa, no, ng Lord, no, sa pamamagitan ng instruction ng Holy Spirit. Pero baka mamaya isabi, magpa-pray tayo kay Brother Ben. Hindi ko po nagagawa usually hanggat hindi sinasabi ng Holy Spirit po na gawin ko, no? At pag binulong ng Holy Spirit sa akin, doon lang po talaga na nangyayari na gawin. Sinusunod ko lang po, no? It's the Holy Spirit. Amen po ba? So now, let's tackle po, no? Talakayin po natin. The Holy Spirit empowers the believer to witness. Amen. Yan po yung tatalakayin natin, no po? Sa Acts chapter 1 verse 8, ang sabi po dito, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be, witness to me in Jerusalem and in Judea and Samaria and to the end of the earth. No po, yun po ang sabi. Sa Tagalog po, sa halip tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng banal na Espiritu, at kayo ay magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng digdig. Amen. Na po, focus po tayo diyan. Minsan po kasi hindi po ito na pagtutuunan ng pansin, no? Sabi po dito, but you shall receive power. Yan po ang sabi ng ating Panginoong Hesus mismo. Ang ating Panginoong Hesus mismo po ang nagsabi niyan, no? Sa halip tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng banal na Espiritu. Amen. Kaya kung hinahanap niyo po ang kapangyarihan, sa totoo po, mayroon na po, nandiyan po sa atin yung kapangyarihan po, no, na ibinigay sa atin ng banal na Espiritu, no po. Sabi nga ni Brother Cesar, no, you just have to claim it. Alam natin, tayo ay mga may sakit, tayo po ay pinagaling na ng ating Panginoong Jesus. Amen? Wala pong malakas sa Diyos. Walang special, wala po siyang kinikilingan. Baka sasabihin nyo, pinili si Brother Cesar, pinili si Pastora, pinili si Pastor Jason, pinili si Pastor Hill. Wala pong ganun, no po. Basta po, you have to exercise your faith. Kailangan mo po na paniwalaan yung sinasabi ng salita ng Diyos. Amen? Kasi alam niyo po na ang Holy Spirit ay nag-ooperate lamang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen. Alam niyo po ba yon, no? Na kung ano yung nasusulat, doon siya makakapag-operate. Kaya kung nasusulat na the Holy Spirit, no, na tatanggap tayo ng power, it means totoo po yan. You should believe that. Kailangan mo po yung panghawakan. Baka minsan may isip mo kasi, bakit kaya wala akong jeep? No, you have to desire it. No, you have to live it. You have to walk in faith, no po. Talagang kailangan mo po yan. Kung gusto mong maranasan, kailangan panampalatayanan mo po yan. No po, kasi doon tayo mabubuhay sa ating pananampalataya. No po, kung tayo ay hindi naniniwala, mahirap po talagang mangyari. Sabi ng ating Panginoong Hesus yan, no po, na sa lahat ng mga pinapagaling niya, ang lagi niyang sinasabi, mangyayari sa inyo ang pinaniniwalaan ninyo. Amen?
Ang sabi nga po, 'di ba, nung may nagtanong sa kanya na ano na nasasapian ng demonyo, ang sabi sa kanya nung tatay, 'di ba? Kung may magagawa po kayo, 'di ba? Sabi ng tatay kung may magagawa. Pero ano po ang sabi ni Jesus, 'di ba? Kung may tinatanong mo ba kung may magagawa ako, 'di ba tinatawaran po ba natin 'yon? Na meron ba talagang magagawa si Jesus? Hindi po 'yan question. Ang tanong po diyan, ano yung pinaniniwalaan mo? Gaano kalaki yung pananampalataya mo doon sa mga word na ito? Ano po? At pag sinabi ng word, no, sabi ko kanina, alam nyo ba na ang Holy Spirit ay nagkumikilos lamang base sa word? Base sa nakalagay sa Bible? Amen? Ano po? At ang sabi dito, you shall receive power. So mag-focus po tayo dyan. Ano po? Ano yung word na ginamit sa Greek word? Ano po? Ang ginamit na Greek word dyan is dunamis. Ano po? Ito po yung Greek word dyan. Dunamis ang ginamit. Ang root po sa English word, ang ibig sabihin nyo ng dunamis, dynamite. No? Matindi po, no? Dynamic and dynamo. Yan po yung kanyang ginamit po dyan na power, no? Ibig sabihin, dunamis or dynamite. Ibig sabihin, kung dynamite, ano pong nasa isip nyo? Explosion, explosive yan, di po ba? Ibig sabihin, yung kapangyarihan na tatanggapin natin buhat sa banal na spirito, napaka-explosive. Napakalakas, no? Napaka makapangyarihan. At ang sabi diyan, ito ay dynamic. Hindi po ito stagnant, no? Ito ay dynamo. Nakakita na po ba kayo ng dynamo? Yung umiikot ng umiikot, no po, ng walang tigil, dynamo. Ibig sabihin, tuloy-tuloy, no po? Yan po ang ginamit po ng word diyan. Source, no? It implies a continuous explosive source of energy rather than a temporary boost. Amen, no? Kasi ang tinatukoy daw po dito, hindi po siya temporary, kung hindi explosive source of energy rather than temporary boost. Ito po ay continuous. Pag ikaw po ay na-empower ng Holy Spirit, dire-diretso po yan. Talagang ano po yan, gumagana po ng gumagana. Amen? Naranasan nyo na po ba sa inyong buhay? No? So kung hindi pa po, we have to desire it, no? Na talagang ma-empower tayo ng Holy Spirit, na mabaptize tayo kung hindi pa tayo nababaptize, kagaya ng napag-aralan natin sa itaas. Amen? The nature of the power na tinutukoy po dito sa Acts 1:8, no? It is a divine and supernatural strength. No po, ito po ay napaka-banal, napaka-holy at supernatural strength, no? Not human political power, not physical military force, no? Hindi po siya kalakasan ng katawan, kung ito po ay inner power. No po, ito po ay nagbubuhat sa loob, no? Ang ibig sabihin talaga, kapangyarihan ng banal na spirito, ang espiritu mismo. Amen? Ano naman po ang purpose ng power na tinutukoy po dito? Baka sasabihin nyo kasi, bigyan mo ako ng power at ito ay gagamitin ko sa ganito o sa ganyan. Hindi po. Meron po siyang particular purpose, yung power po na tinutukoy po dyan, no, sa Acts chapter 1 verse 8. Ang purpose po ng power is to boldly share the faith. No? To boldly share your faith. Ano po? Kagaya nila Peter, nung sila po in-empower, sabi nga natin, mga ordinary lang po yan, mga mangingisda lamang po sila, hindi nga sila nakapag-aral. Pero nung sila po, no? Takot nga yan si Peter, di po ba? Pero nung, alam nyo, nung bumaba yung Holy Spirit, di ba? Nung sila po ay, during the Pentecost, yung sila po ay na-baptize ng Holy Spirit, di po ba? Talagang buhat doon, talagang na-empower po sila. Talagang they can share the faith. Ano po, pwede nilang i-share yung pananampalataya po, no, na meron po sila at sinasabi nila sa lahat ng mga taong nakakasalamuha po nila. Amen? Number 2, na purpose niya to endure intense persecution. Amen. Ano pong napunan nyo doon? Kahit pinipersecute na po sila Peter, sila Paul, lahat po sila, ano, hanggang kamatayan. Ano po, antindi, no? Hindi po yan ordinary, yan po ay from the Holy Spirit. No, it is the power, no, to endure intense persecution. Nagtataka po ba kayo bakit yung mga Kristiyano sa Nigeria, Kristiyano sa Iran, no po, at sa iba pang parte ng mundo, kahit sila po ay sabi ng mga Muslim, no, ng mga extremist ng mga Islam, no po, na sila ay papatayin, sabi ng ganoon sa kanila. Papatayin ko kayo pag hindi niyo dininay si Jesus. Nakaamba na yung mga itak, pupugutan na ng ulo o babarilin. Pero tignan, tindi mo, no? Napunan nyo po ba? Kung tayo lang, baka sabihin natin, dahil wala tayo dun, ay, sandali lang, hindi ko yata kaya yun. Why? Because wala ka dun. Pero pag nandoon ka na, the Holy Spirit, no, will give you power, no?
to endure intense persecution at makakaya mo sa pamamagitan ng banal na spirito. No po? Kaya sila Paul, sila Peter at lahat ng mga martir na mga nag-aalay ng buhay, no, alang-alang sa ating Diyos, sa ating Panginoong Hesus, no, talagang sila po ay empowered po ng Holy Spirit. No po? Hindi po yan sila kung hindi talagang kapangyarihan lang po yan, no, ng banal na spirito. Number 3, to perform miraculous signs. No po? Yung mga healing, iba pang mga himala, magpalayas ng diablo, amen? Magbigay ng kalakasan na espiritual, magkaroon ng makapangyarihang mga pahayag at pananalita, amen? Yan pong lahat, no? Kagaya ng kinuwento ko sa inyo, hindi po yan tungkol sa akin. Wala ako noon. Ako'y tao lamang. Ako'y isang hamak na mahina. Subalit pag ikaw ay na-empower na ng banal na spirito, at walang pinipili po ang banal na spirito. Kay mahina ka, kay malakas ka, kay may edad ka, kay bata ka, kay babae ka, kay lalaki ka, lahat po yan. Kasi ang sabi ng Bible, no, sa darating ang panahon na talagang ipo-pour out ng Panginoon ng kanyang espiritu sa lahat ng tao and they will be empowered. Amen? Kaya po i-desire po natin kasi ito po yung mga purpose na paggagamitan for the glory of the Lord Jesus, no? Kasi ang sabi po dito, yung Holy Spirit is magte-testify, mag-give glory para sa ating Panginoong Jesus, no po? Hindi kung para kanino man, no po? Kaya yun po yung purpose ng mga miraculous signs po na yan, no? And number 4, to cause cultural barriers, no? Kahit hindi natin kalahi, kaibang kultura, pwede tayong mag-witness sa kanila, kagaya ng nagawa, no, nila Peter, mga apostles, no? At nang tayo mismo, no, na narito ngayon sa Canada, iba't ibang mga bahagi ng mundo, wala pong cultural barriers, kaya pong yang lampasan, kaya po yang tagusan ng kapangyarihan na ibinibigay sa atin ng banal na spirito. Amen? How the power is displayed in Acts, no? Tignan po natin yan, no? The book of Acts demonstrate this power moving from a promise to immediate physical action. Sabi, pangako yan ni Jesus na pag-aralan natin sa simula po nito, di ba? Ang sabi, pinaramis ni Jesus na yung Holy Spirit, hintayin nyo kasi bababa siya, no? At magbibigay siya ng kapangyarihan. Amen? The outpouring, no po, sa Acts chapter 2, the Holy Spirit arrives with rushing wind and tongues of fire, enabling the disciple to speak in language they never learned. Napag-aaralan po natin yan at sana po nakanasan nyo na rin. No? Sa amin personally, sa mag-asawa kami, una naming naranasan po yan nung nag-attend po kami ng life retreat. No po? And then dito sa GOB Vancouver, maraming beses na rin po no, na siguro mga 3 or 4 times naranasan namin talaga na binisita kami ng pagbaba ng Holy Spirit na maraming kapatiran, no, ang mga nagsasalita sa iba't ibang wika. Talagang naramdam namin, no, na yung presensya ng banal na spirito. Amen? Kaya talaga pong nangyayari, no? Bold preaching, no? Acts 2 and 4, Peter, who previously denied Jesus out of fear, stand before crowd, no, and the high court to boldly preach the gospel. Amen. Talaga pong wala siyang sabi nila, diba si Peter yan na kilala nila si Peter, pero talagang bakit ganyan sila magsalita? Hindi na po sila yun. It's the Holy Spirit, no, na nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan sa pagsasalita ng mga word ng Lord. Amen. Actually, the word itself, no po, pag nandiyan ang Holy Spirit, yung mga Bible verse na babanggitin mo, magiging kapangyarihan po yan, na magiging buhay po na salita yan with the Holy Spirit. Amen? Miraculous healings, no po, sa Acts 3 and 5, no? Chapter 3 and chapter 5. Peter and John healed a lame beggar at the temple gates and many sick people are cured by the apostles. Amen? Alam nyo nga po, meron nga po yung mga nadadaanan lang ng anino po ni Pedro, di po ba? Gumagaling. Di po ba yung dadaan si Pedro, yung ilalagay nila doon yung mga gamit o yung mga madaanan lang po ng alino ni Pedro, gumagaling na po o nagiging gamit na po yun para sa pagpapagaling. Amen? Endurance of persecution sa Acts 5, no, after being arrested and beaten, the apostle lived rejoicing because they were accounted, no, worthy to suffer for the name of Jesus, no po. Para sa kanila yung kamatayan, no, para kay Jesus ay isang privilege, no po, isang napakalaking mga bagay, no, na mapabilang doon sa mga naglilingkod at nag-aalay ng buhay para sa ating Panginoong Jesus. And breaking barriers sa Acts 10, no, the power, no, overcomes deep-seated cultural prejudices, leading Peter to preach to the
and baptized Cornelius, a Roman Gentile, isa sa mga pinuno. Talaga pong in-empower si Peter, pero hinintay niya din po yung ng banal na spirito, no? Na sinabi sa kanya sa vision, pinakita sa kanya, di ba, napuntahan po niya. Amen po ba? So ganun po, no, yung mga maaari nating maranasan, at yan po ay katotohanan. Hindi lamang po salita, kung hindi pwede nyo pong maranasan. Depende sa ating pananampalataya sa salita po ng Diyos. Amen? Ang atin pong last na po tayo next week na po sa topic na the Holy Spirit and the believer. The Holy Spirit imparts spiritual gifts to the believers and as He wills na po sa kalooban niya. Kaya po pwede niyo pong hilingin, or pwede niyo po talagang i-desire, because pag naibigan ng Holy Spirit, pwede niya po talagang ibigay, no? The Holy Spirit will bring about the resurrection and immortality to the believers' bodies, no, in the last day, no po. Amen. So yan po yung mga napag-aralan natin, no po dyan. Andiyan na sila, Pastora Norma. Pastora Norma, nandito na po kayo sa or nasa biyahe pa din po. No po. Ito po, kadarating po. Pastora Norma, baka may karagdagan po kayo, o baka yung mga may ibang kapatid po gusto pong mag-share ng kanila pong mga karanasan before po tayo mag-pray. Amen. Habang pong naghihintay po tayo ng ilang mga reflections sa mga kapatiran, nais ko lamang pong i-affirm, no? Lahat po ng sinabi ni Brother Ruben ay akin pong pinapaniwalaan personally, sapagkat ang banal na espiritu, no, talagang ibinigay po ni Lord Jesus. Hiningi po sa kanyang Father another comforter, dahil noon parang paalis siya, nalulungkot na po ang mga disipulo niya. At inassure niya po sila, sabi niya, is expedient for me. Nararapat lang kaya ko'y umalis upang dumating sa inyo ang isa pang-aaliw, and that is the Holy Spirit. Salamat po sa Holy Spirit, no? Siya po ang ating comforter, one who walks alongside with us, nagtuturo sa atin, gumagabay at dinadala tayo sa lahat ng katotohanan, no? Ibig sabihin, no, ang salita ng Diyos ay katotohanan, si Lord Jesus ang katotohanan. So, ang Holy Spirit, hindi po tayo inilalayo kay Lord Jesus. Lalo po tayong inilalapit, at ang kapangyarihan niya sa panahon na tayo po'y mahihina, siya pong ating nagiging kalakasan, maging sa ating pananalamin. Kaya po, thank you, Holy Spirit. Yun lamang po, Brother Ruben. Amen. Baka meron po mga kapatiran na nais pong mag-share ng maiksi lamang nilang karanasan tungkol po dito sa mga topic po na natalakay natin. To give glory to the Lord, no po, to testify about the power of the Holy Spirit. Baka meron po kayong sinasabi sa inyo ang Holy Spirit na sabihin niyo po sa ating mga kapatiran. Si Sis Pia po. Ayan po, mapagpalang umaga, gabi at tanghali po sa atin lahat. I-sharing ko lang, yung pong mga sinabi po ninyo ay talaga pong naranasan din po namin na mga kapatiran po dito ni na Sister Jen, Sis Sally, Sis Riz, Sis Esther, yung pong mga taga rito sa Singapore. At alam po ninyo, totoo, number 100% po talaga na pag po tayo ay tinawag ng Holy Spirit. Ayun po, nagpatotoo din si Sina nung nakaraan na siya ay naglalakad na mayroong mga grupo na nagbabasketball, na mga nagbabalibol na mga bata. Yun po, ganun din po kami nangyayari. Ako naman po, sa akin, sa sarili ko naman po, pag po ako'y nasa bus, alam po ninyo, laging sinasabi sa akin ng Holy Spirit, ipag-pray mo itong mga taong ito na huwag silang kasi po nakikita ko po puro cellphone ang hawak, naglalaro ng mga games. Sabi ko, Lord, ikaw po ang dakilang Diyos na sinabi mo po na pag-pray ko ito, pinagpipray ko po yung taong yun. The next day po, siyempre po, bus po, araw-araw kami po ay halos magkakakilala na kasi po kami pare-parehong mga pang-umaga. Is yung pong mayroon po akong pinag-pray na talaga pong kitang-kita ko pong nagpi-play po siya nung yung
Candy Crush. Alam po ninyo, nung the next na umaga, na nakita ko, ang binuksan niya is about Jesus. Hindi ko lamang po masyadong nabasa kung ano yon. So sabi, ang isi-isip ko, kahapon nagpe-pray siya ng Candy Crush, tapos ngayon about Jesus na. The next day po, hindi po ako nakatiis. Sabi ko, sis, tanong ko lang, ano ka? Christian ka? Sabi ko, hindi, tinanong ko lang po. Kasi sabi ko, nung isang araw nakita kita, nagpe-play ka ng Candy Crush. Pero hindi ko pa sinabi pinag-pray ko siya. Kasi po baka po ma-open. Ganon po. Ang akin yun. Pero I praise and glory to God. Pero sinabi ko din po yun, the next day sinabi ko, nakita ko. Sabi, the next day, nakita ko naman, nagbukas ka na about Jesus na yun ay parang devotion ninyo. Ano, sabi, oo, sister, ako doon sa Bethel nag-church. Sabi niya sa akin gayon, Christian ako. Sabi, ay, bakit kahapon nagpe-pray ka? Sabi, alam mo, inano ako ng kaaway na mag-play ako ng Candy Crush kaya siguro nakita mo. Pero ngayon, parang daw siyang may naramdaman na huwag kang play ng Candy Crush, magbasa ka ng salita ko at ikaw ay i-ano mo yung mga ipag-pray mo yung mga kasama mo din dito sa bus. Sabi ko, alam mo sister, yun ang pinag-pray ko araw-araw na tayo magkakasabay na pag ako'y nagbabas, pinagpipray ko lahat ng narito na magbasa ng salita ng Panginoon, makita niya yung ang Diyos ang makita nila sa buhay ng bawat isa. Kasi malapit nang dumating ang Panginoon, di ba? Nasabi din ba yan sa church niya? Sabi, oo kapatid, kaya nga, alam mo, nagsisisi daw siya. Alam po ninyo, talagang napakabuti po ng Panginoon na binibigyan po tayo ng na sabihin mo ito, gawin mo ito, tulad na nangyayari sa iyo, brother Ruben, sa nangyayari yung mga isineshare mo, ay 100% amen po doon at alam ko po na ikaw po'y ginagamit ng Panginoon. Ang Diyos po ang una, ang nangunguna at saka po ang all glory and honor to God na maraming tao ang ginagamit ng Panginoon sa kanyang sanlibutan. Ayun lang po, amen po. Amen. Si Sis Jen po. Hello po, share ko lang po yung experience ko at na patotoo din po na ang kapangyarihan ng Holy Spirit po ay hindi natin masusukat. Alam niyo po, aware po kayo na ang asawa ko ay hindi pa siya talaga naniniwala. So even dati hindi po yan nagpe-pray. Nagkataon po isang gabi, bigla na lang kakaiba yung sakit na naramdaman ko. Una, sumakit ang ulo ko, sumakit ang tiyan ko, sumakit ang likod ko. Na as in, bigla na lang po. Tapos meron po akong nilagay po ng Panginoon sa akin na hindi siya normal na sakit. Na-atake siya na kailangan may isang tao mag-pray sa akin. Alam niyo po, gabi na po yun, pinipilit ako ng asawa ko pumunta ng doktor. Sabi ko, hindi ako pupunta ng doktor kasi hindi doktor ang kailangan po. So, hindi po siya nagpe-pray talaga. Pero sabi ko sa kanya, parang awa mo na, ipag-pray mo ko. Ayaw niya pong dahil hindi po siya sanay sa ganun. So sabi ko, ganito na lang ang gawin mo. Hindi mo kailangan bigkasin o hindi ko kailangan marinig. Hawakan mo lang ako, ipag-pray mo ko sa isip mo. Sabi ko ganun, yun lang ang kailangan ko. Kailangan ko lang ng dasal. Alam niyo po, hindi siya naniniwala. Pero dahil alam ko ang Panginoon, ang Holy Spirit ang nagsabi sa akin noon, sinunod niya ako dahil naawa na siya sa akin. Alam niyo po, after noon nakatulog ako. Dahil doon, every time I ask for prayer po sa asawa ko, ginagawa niya na. Kasi nakita niya po yung kagalingan, yung kapangyarihan ng Holy Spirit. Kaya ngayon po, kahit sa mga anak ko, pag sinabi kong ipag-pray mo yan, ginagawa niya na po dahil na-witness niya na totoo ang power na pag humiling tayo sa Diyos, sinasagot niya tayo. Yun lang po. Amen. Maraming salamat po, Sis Jen. Po talaga pong nararamdaman. Talagang napaka-bless po natin sa pagbibigay po sa atin ng banal na spirito ng ating Panginoong Jesus. Meron pa po ba bago po tayo dumako sa
closing prayer. Si Sis Riz po. Sige po, go ahead po. Yes po, good morning po, tsaka sa iba, good afternoon. Yung po, yung testimony ko po is, even before po, kasi ngayon nasa, kasama po namin dati sa life group, nung umattend siya dito, lalo na nung mga first, nung mga 4 years ago, 3 years ago, dito po sa prayer meeting, naramdaman niya talaga yung Holy Spirit. So, ngayon po, hindi lang siya maka-attend dahil nasa Canada na rin po siya at busy sa work. Pero, talagang po, lagi niyang namimiss na umattend dito. Yun nga lang po, may work siya. Kaya hindi siya makano. Pero sabi niya talagang malakas ang Holy Spirit. Lalo na po pag talagang ang topic ay talagang magpe-pray ka. Talaga in the Spirit. So, marami pong testimony tong prayer meeting po na to. Mag-expect po tayo na dadanasin po natin ng Lord kahit na online po ito, kahit na iba-iba po yung oras natin at yung location, nandyan po yung Holy Spirit. We just have to open our hearts. Kahit nga po minsan nagbabasa lang po tayo ng Bible tayo po yung yung tayo lang po, no? Kapag meron kang nag-speak sa'yo, ibig sabihin yung parang ang lakas ng kung minsan po kahit nagbabasa lang tayo ng Bible, ang tawag doon ay rema, talagang mararamdaman mo na nagsispeak siya sa'yo na parang hindi mo siya makalimutan. The Holy Spirit is already speaking to you. Kailangan lang po natin talagang maging sensitive. Kaya kung minsan nalilito tayo, paano natin malalaman kung Holy Spirit ba to o hindi, parang ganun. Pero as we grow, as we always, yun nga, nandito lagi sa mga gawain po, maano po natin yung Holy Spirit. Meron rin po talagang tao na sobrang sensitive nila with the Holy Spirit. Katulad po yung kaibigan po namin na yun, talagang nararamdaman niya yung Holy Spirit po sa prayer meeting na to. So, always yung parang alam po, isipin natin talaga na totoo naman talaga na nandito po yung presensya ni Lord. Kaya nga po parang nakakagalak po na nandito tayo sa prayer meeting na like what the testimony po ni Pastor Norma na talagang pinrophesy sa kanya to at sinabi, which is it's really true na pinangahawakan po natin talaga yon na it's not about of course it's about the people, but mostly po yung Holy Spirit nandito talaga siya sa prayer meeting na to. Marami po tayong maranasan, sometimes even in the secret place, mararanasan po natin yung pagyakap ni Lord. Kahit tanungin nyo, Lord, yakapin nyo naman po ako, encourage nyo po ako, ganito, mga ganun. Hindi po niya tayo bibiguin. Sabi nga po sa Jeremiah, di po ba, na search po natin siya at ibibigay niya yung unsearchable things na kung minsan magbibigay siya ng words of knowledge, mga words na yung mga yung mga tungkol sa mga tao na to. Itama nga po si Brother Ruben na meron talagang pinapagawa si Lord po sa atin. Doon talaga siya, pag pinagawa niya, sigurado po na talagang meron siya talagang merong bunga. Hindi po parang we've been matagal na po akong Kristyano, kung minsan dati hindi ko po alam kung paano, basta hayo ka ng hayo, gawa ka ng gawa, parang gano'n. But sabi nga po sa Revelation na kailangan talaga kasama po natin ng Holy Spirit. Lahat po, we can do everything for the Lord, pero mas maganda po at talagang mas effective kapag kasama po natin ang Holy Spirit at pag sinabi niya, we just need to trust and obey. So yun lang po, marami pong salamat. Tawagin po natin si Pastor Norma, nagtaas po ng kamay. Brother Ruben, Pastor Hill po pala. Sige po, Pastor Hill. ito po yung naranasan ko rin po sa Banal Spirit Santo. Nabibless po ako sa inyo na nakakaranas po rin po ng kapangyarihan ng Banal Spirit Santo at napapatunayan po natin na ang Banal Spirit Santo ay
patuloy siyang nagpaparanas po sa bawat isa sa atin. No? At nagkakaroon po tayo ng lakas ng loob, nagkakaroon tayo ng tibay ng pananampalataya dahil nga po nga sa Espiritu Santo. No? Sa akin naman po ay nung ako po ay galing ng Lord dito po sa Canada, pinagpapatuto ko po yung 52 years old na po ako. Yung una pong pag-apak pa lang po dito sa Vancouver, umiyak po ako kasi hindi po ako makapaniwala na sa edad kong 52 years old ay gagawin po kami dito sa Canada. No? So in that time, tinatanong ko ang Lord, tinatanong ko ang Panginoon ang assignment ko dito. Lord, hindi ako makapaniwala na nandito ako sa lugar na ito. At alam po ninyo, pagka seryoso kang gustong kausapin ang Panginoon, ang Holy Spirit po ang siya sasagot sa iyo. No? By my spirit, habang naglalakad po ako, na umiiyak ako kasi yung hindi ko maintindihan po yung assignment ko sa Panginoon. Sabi niya, by my spirit, the Holy Spirit spoke to me na napakaliwanag po yun. Sabi niya na gagamitin ko ang pamilya o family. Ikaw at huwag kang aalis doon sa lugar kung saan kita dalhin hanggang hindi ako magbibigay ng instruction sa iyo. So, sa ginawa ng Panginoon doon sa aking narinig na boses niya ay tunay na ang Diyos po ay tinupad niya po yung kanyang sinabi na after and this time po, no, umabot na kami ng 16 years dito po sa Canada. So, pinatunayan ng Panginoon na ang aming family ito, ginawa ng Lord ito, hindi namin ginawa. Pinatunayan lang ng Panginoon yung kanyang pangako ng aming panganay na anak ay nagpapastor po doon sa Ontario with a congregation. And my second child is Pastor Faith, Pastoral Faith is meron din po siyang isang pinawakan na kasama po yung kanyang asawang pastor. At doon sa Saskatoon naman, naiwan po doon yung pangatlo kong anak at saka yung bunso pangalawa na naglilipod po rin po sila sa Panginoon. At kami naman po ni Pastor Adorma ay dinala po kami dito sa City of Vancouver. At ang mga apo namin ay hinahanda na ng Panginoon. Natutuwa po ako yung mga apo namin ay sinasaling na po sila sa aming panawagan na sila po ay magbigay sa Panginoon. So, muli po ay ang Banal na Espiritu Santo nangungusap po siya, nagsasalita po siya through our spirit po. At tunay na wag po tayo mag-usap sa Banal na Espiritu Santo dahil siya po ay nagbibigay po ng guidance, nagbibigay po ng direction po sa atin po sa tayo dadalhin ng Panginoon. Yun lamang po, Brother Ruben. Amen. Maraming salamat po, Pastor Hill. Bago po mag-pray si Pastor Norma, last na lang po ito kasi naalala ko lang ito, nakakatawa kasi itong experience ko. Last week po kasi ay marami akong ginagawa sa office, di nagagawa-gawa po ako. Ang daming parang kailangan, napapagod ako po sa paggawa sa office. Tapos bigla po ako parang nag-flashback sa isip ko yung buhay namin sa Pilipinas. Sabi kong gano'n, samantalang sa Pilipinas, pag nandoon ako sa pagkagising ng umaga, sa kabilang pupunta kami ng mga anak ko sa kabilang bahay, magta-target shooting kami. Kasi meron po kasi may mga airgun po kami na airgun na mahabang rifle na may telescope. Tapos meron din yung mga parang 45 lang na airgun. Tapos nagta-target shooting. Ayun yung particular na bagay na sa akin. Sabi ko lalo na pag Sabado at Linggo, parang ganun lang, talagang relax lang. Tapos bigla akong sinabi sa sarili ko, parang nawala yata yung buhay namin na yun.
Ayun yun po yung napaisip ko dahil siguro sobrang pagod sa work at mga bagay. Yun po yung iniisip ko. Alam niyo po, biglang sumabat yung banal na spirito. Sinulat ko nga po, naisulat ko siya dito sa papel na to habang nandoon ako sa ano. Biglang sumagot yung banal na spirito, sabi niya sa akin dito, di ba ang buhay mo ngayon ay para na sa ating Panginoong Jesus? nagulat po. Nagulat po talaga ako. Ang bilis po ng sagot. Kasi biglang pumatak sa isip ko, na parang nawala yung buhay ko. Sabi ko na, nung nasa Pilipinas ako, biglang sumagot na, di ba ang buhay mo ngayon para sa Panginoong Jesus? Talagang pong natawa na lang ako sa sarili ko na, sabi ko, oo nga pala, nakalimutan ko na. Salamat kay Lord. Siguro po si Pastora Norma na po. Hanggang sa mag-pray po. Salamat po, no? May mga panahon kahit po parang komedyanteng mga testimonies, pero totoo po yun, no? Hindi po killjoy ang Holy Spirit. Pinabagayan din pong personality natin upang ipamana sa atin na hindi siya laban sa atin, kundi siya para sa atin, no? Katulad po ng patotoo ni Brother Ruben, no? At salamat po at patuloy ang Panginoon na tayo po ay kanyang inaalagaan sa kanyang salita, lalo na po sa huling panahon, no? Kailangan po natin ng Santong Espiritu. Habang hinihintay po natin ang pagbabalik ng ating Panginoong Yesus, we need the Holy Spirit upang tayo po ay makasadsad sa labanan. Kaya sa ating pong pananalangin ngayon, isulat nyo po, i-post nyo po, no? Kasi po on and off, ang aming pong connection, kapag bumalik kami, hindi na po namin makita yung mga previous posts, no? Tawarin nyo po kami kung hindi po namin mambanggit. Pero kayo po na nakakita sa mga prayer list habang ako po'y nananalangin, sabay-sabay po tayong humiling sa Adan at purihin po natin siya and let us acknowledge the presence of the Holy Spirit in our midst. Patulong po tayo sa Kanya so we can pray according to the will of the Father. Heavenly Father, napakabuti po ninyo. Hindi nyo pinababaya ang Panginoon na maging empty ang aming mga puso, O Diyos, bagkus pinapakain mo po kami ng iyong salita araw-araw na siyang tunay na pagkain ng aming kaluluwa. Upang gaano man po, Panginoon, paiba-iba ang season sa buhay namin, all seasons in life, season na masaya, season na pinagpapala, season na may pangangailangan, season na malungkot, panahon ng kagalakan, panahon, Panginoon, ng anumang season na panahon sa aming mga buhay. Kapag ang iyong salita ang siyang aming pinagdilidilian, Panginoon, we meditate on your word and we delight on the law of the Lord day and night, Panginoon, Lord. Katulad ng isang puno na naitanim sa tabi ng batisan, O God, sa lahat ng kapanahunan, O God, hindi natutuyo ang mga dahon ng isang puno. Hindi kami natutuyo kahit sa panahon ng tagtuyot dahil ang salita mo ang siyang bumubuhay sa amin. In all seasons, there is the fruit, Panginoon, at anumang gawin namin ay magtatagumpay. At salamat, the Holy Spirit continues to guide us, to remind us of your word, Father God. At kapag kami tumalima, Panginoon, sumunod, nakinig sa bulong ng Santong Espiritu, tiyak na kami mapapabuti, malalayo, Panginoon, sa kapahamakan. Inililigtas mo kami, Panginoon. Ikaw ang gumagabay. Ikaw pong nagbabantay sa aming mga daraanan. Thank you, Holy Spirit. Marapat lamang po, banal na Espiritu ng Diyos, na kilalanin namin ang iyong presensya, ang iyong kapangyarihan sa aming mga buhay. Salamat po, O Diyos, for your gentleness. Thank you, Lord, na napaka-gentle mo, Panginoon. Thank you, Holy Spirit, napaka-tiyaga niyo. Kami po ay ginagabayan mo sa lahat ng katotohanan. Sa panahon kami po, O Diyos, ay nagkakamali, nawawalay ng landas, Panginoon, itinutuwid mo kami. Nawa, Panginoon, may we not grieve you, O Holy Spirit. Nawa, O Diyos, ang iyong Santong Espiritu ay aming igalang, irespeto, kilalanin, pakinggan ang kanyang tinig, maging sensitibo, at wag namin siyang sasaktan, Lord. Sapagkat, Panginoon, siyang pinigay mo sa amin upang siyang maging tinig mo sa aming mga puso, sa aming mga buhay, speaking us the truth of your word at dinadala kami sa lahat ng katotohanan, pinapaalala ang mga salita ng aming Panginoong Yesus. Sa kanila na may sakit at karamdaman, thank you, Holy Spirit, for guiding those who would like to use, Lord,
upang mag-manifest po ang work mo, Panginoon, na pagpapagaling, ang himala ng pagpapagaling. Sa kanila na binibigyan mo ng gift of knowledge, Lord, gift of prophecy, gift to speak tongues, Panginoon, gift of discernment, gift sa paglilingkod, Panginoon, sa pagtulong, lahat ng kaloob upang mapalakas, ma-equip ang iyong iglesia. May you find us all faithful. Sa kanila may mga sakit at karamdaman, Lord, we speak healing in the name of Jesus by the power of the Holy Spirit. Sa kanila, Panginoon, na inaalinhan ng masasamang espiritu, umaataking depression, anxiety, at takot, Panginoon, we rebuke and we bind all spirits of infirmities at aming pong pinapakawalan, O Diyos, ang kagalingan, ang himala, Panginoon, mula sa throne ng iyong biyaya, sa kapangyarihan ng Santong Espiritu, Lord. Lumaya ang lahat ng may sakit at karamdaman, magkaroon ng kagalingan, Panginoon, Lord, magpapatotoo sa iyong kadakilaan, sa kabutihan mo, sa kapangyarihan mo, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, sa aming kapanahunan. Patuloy ka nagpapakita ng himala, Panginoon. Kinakausap mo, Panginoon, ang batisa sa amin, Lord. Salamat po, O Diyos, maging sa panahon ng kagipitan, sa anumang sakit at karamdaman, anumang gawin ng kaaway, ito pa rin ay ginagamit mo para sa ikalulugod for the glory of your name. Katulad po ng naranasan po ni na Brother Cesar, bagamat siya, Panginoon, he was under the procedure for check-up and everything, yet, Lord, hindi naging hadlang sa iyo ang panahong yun upang, Panginoon, kumilos ka sa ibang tao at gamitin mo sila upang manalangin. Thank you, Holy Spirit. Ikaw lamang makakagawa nito, walang iba, Panginoon. Ikaw lamang ang humihipo, Panginoon, kumakausap sa mga tao. Kaya nilalapit namin ang bawat mahal namin sa buhay